Amen. Good morning po. Good morning sa bawat isa po sa atin and welcome to the Open Door, our prayer, our daily prayer and devotion. So, kumusta po kayo? Kumusta po yung tulog? Kumusta po ang bawat isa? Sige po, magkumustahan muna po tayo since maaga-aga pa naman po. So, nakikita ko po may mga maaga pong nakapasok na sa ating live. So, good morning po. Pwede po kayo mag-comment dyan sa comment section para makumusta niyo po ang inyong mga kapatid. Good morning po kay Ate Bing. Yan, ang pinakang first sa attendance po natin. And kay Mama, nandiyan na siya. Maaga na siya. Siya pa ang gumising sa, sa akin. Thank you. Ate J, yan, good morning po. Ayan, nandiyan sa Ate J, kay Kuya Dolph, kay Ate Lourdes, kay Pastor Dennis, kay Tita Lorena, kay Nanay Nida. Ayan, maaga po sila. So good morning po sa inyong lahat at kumusta po kayo? So I hope na handa na po kayo at ready na po tayo sa gagawin po ng Lord sa atin this morning. Ayan. So check ko lang po no kung tayo po ay naka na po. Ayan. So yan, napapanood na po ba ako ng lahat? So medyo lang po, no? Medyo risky po pag ikaw din po ang operator. So I hope na panood na po ako ng lahat. So kung ready na po kayo, ay tayo po yung magsisimula na sa ating pong devotion. Check lang natin saglit. So pwede niyo po i-share yung ating pong live para po mas marami po tayong makasama sa ating pong devotion. So yan na, nasa live naman na po ako, no? Okay po, so tayo po yung magsisimula na. So kung meron po kayong Bible, mababasa po sa book ng Isaiah, ang may tumawag na. Ganito po talaga pag live, ano? Ayan. Daming, no? Technical, pero hindi po natin yan talaga, kumbaga hindi po natin yan may iwasan. But ayun po, matagpuan po ang ating Bible verse sa Isaiah chapter 43, verse 19. So kung meron po kayong Bible, ito po ang sinasabi. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Amen. So ayun po. Ayun po ang ating pag-uusapan sa umaga pong ito. So lately po, ito po yung gusto ko pong i-share sa bawat isa po sa atin. No? Lately po, God has been impressing this in my heart. So for the year 2026, and no doubt po kasi um, we are really near the end of days. Amen po. Malapit na po tayo dun sa inaasam po natin na araw na makakapiling po ulit natin ng Panginoon. And sobrang lapit na po nun. And I know that God has been preparing all of us for that. Amen po. But if we're going to ask the Lord, Lord, nasa na po ba talaga kami? Lord, nasa ang chapter na po ba kami? Nasa ang season na po kaya kami, Lord? And God impressed this in my heart that indeed we are in the season of positioning. So this is the season where God is bringing us to a place where we will truly stand, we will flourish, and we will fully be used for God's purpose. And this is not a season of settling and staying just in one place anymore. It is a season of movement. So yun yung ini-impress sa akin ng Lord. So God is calling us out of comfort and complacency. Hindi po dahil mali yung nasan man po tayo ngayon, hindi po ganun na mali po yung place natin, but because there is more and where it is bringing us is just far greater. So this is the season na ilalagay po tayo talaga ng Lord sa kung saan tayo
gagamitin fully yung full potential po natin. So it doesn't mean, or the God's positioning doesn't really mean a new place, but sometimes it's just a new ministry, a new role, a new assignment, a new level of responsibility, a greater opportunity. Maybe God is about to position all of us to where we'll be able to lead people or where we'll be able to minister. Hindi po natin alam, but ito na yung panahon na hindi, kung sinasabi nga po nila no, na hindi na tayo sitting ministry. Ito na yung panahon na God will really use all of us, our full potential. Kasi malapit na po siyang dumating, and ayaw naman po natin na dumating ang Panginoon na wala pa tayong nagagawa. 'Di ba po? So kung kayo po ay kung kayo po ay nag-a-agree sa akin na ito na po yung season na yun, pwede niyo pong i-comment na amen. 'Di ba po? So hindi po natin alam, but we know that God is really positioning us in this time and age. So but the question is, are we ready for this season na binibigay ng Panginoon? Are we ready for this season of God's positioning for all of us? And are we willing to stand by? So, if we're going to ask the Lord, ano ba yung positioning? What does God's positioning may look like? Amen po. God may position us to where you're needed, not where you're comfortable. Maybe ilalagay po tayo ng Lord sa kung saan po hindi po tayo sanay o hindi tayo comfortable, pero dun po talaga tayo gagamitin. Amen po? So, let's say for example, you're used to being in the background, no? Yung hindi wala ka sa unahan lagi o kaya hindi ka laging nakikita but nasa background ka lang. But then God starts positioning you to where you will lead. Nasa unahan ka na, magsi-speak up ka na, magsi-step up ka na, maybe sa ministry mo, maybe sa family mo, sa school, sa workplace, where hindi ka pa fully confident but God knows this is where you will grow. So hindi po dahil ready na po tayo, but because God, siya po ang magre-ready po sa atin. Amen po? So that's yung una, God may position us to where we're needed, not where comfortable. Katulad po ni Jonah, di ba po? Nineveh was not a comfortable place for him. Pero dahil dun po siya tinawag, dun po siya kakailanganin at dun po siya gagamitin. Amen po? Naging kagamit-gamit po siya sa Nineveh. So, katulad po ni Jonah, pwede po tayong i-position ng Lord sa isang lugar, sa isang bagay na kakailanganin tayo at gagamitin tayo even if it's uncomfortable. Amen po? Another one, God may position you in a place of stretching. Maybe ilalagay po tayo ng Lord sa lugar o sa environment na kung saan mas-stretch po yung pananampalataya po nating lahat. Maybe a new role, a new responsibility sa church, or even new people surrounding us. We may think na may kakulangan tayo, but that's exactly where God wants us to depend on Him more. Amen po. Katulad ni David, di ba po? Si King David, hindi naman po siya agad naging hari, di ba po? He was placed to a season of preparation, from being a young shepherd to facing Goliath, to running from King Saul, to becoming a king. Amen po. So before anything else, we will be in a place of stretching. Na tayo po mismo, yung pananampalataya po natin mas stretch, mapuput into test. Amen po. So, dapat ready po tayo sa ganun. Ready na po tayo sa ganung season na nasa stretch na yung pananampalataya natin. Na hindi na po tayo kung saan lang tayo convenient. Na kung saan lang po tayo nakaupo. Amen po. Yun lang po yung minsan mahirap po sa atin pagka natetest na yung faith natin, ayaw na natin, di ba po? So ito na yung season na talagang liligligin po tayo, matira matibay na po tayo. So we hope that we are all ready for our faith to be stretched. Amen po, this season. God may position you to influence others. Amen po. So bilang isang Christian, isang character mo na hindi mo pwedeng alisin dahil nga ang ini-aim natin ay Christ likeness, tama po ba?
Isang character na hindi mo pwedeng ialis is you are made to influence other people because Christ influenced many people nung siya po ay nagkatawang tao dito sa mundo natin. So maybe ilalagay po tayo ng Lord where we can share our light to other people. Maybe soon we'll find ourselves surrounded by people who are hurt or may mga pinagdaanan, who are lost or seeking direction or ano man yung problema or mga kabigatang dala nila. So hindi ka man preacher, hindi ka man exhorter, but your life will become a message. Amen po. God may position you to where you will be an intercessor of these people, where you will encourage them, where you will reflect Jesus Christ where you are. So, hindi po natin alam, baka po iposisyon tayo ng Lord sa ganun pong posisyon, sa ganung lugar na kung saan magiging asin at ilaw po tayo. So we have to be ready. Because, kagaya nga po din ng nung sinabi ko nakaraan, kala mama, so yung ministry ko po kasi ay nasa worship. At sa ang iniisip ko, baka pag dumating si Lord, nasa worship ministry pa rin ako. Gusto ko naman ding magamit na maging ilaw, maging evangelist, di ba po? Hindi naman po masamang maghangad, but baka mamaya pag nag-report po ako kay Lord, naging worship team leader ako, di ba po? Ito personal, ano ko lang naman po. Pero baka pag tinanong ako ng Lord, sinong mga nadala mo sa Panginoon, di ba? Baka doon naman ako magkaroon ng minus points kasi tayo pong lahat ay tinawag na worshiper but we are also called to do the Great Commission. Tama po. So, maybe God will position us this season not just to worship, not just to pray, but to influence other people. So we must be ready for that. Amen po. So God may position us as well to or away from what limits us. Amen po. It's a hard truth to accept, but sometimes God's positioning involves sacrifices. Amen po. Yun po talaga yung masakit na katotohanan kung ang gusto ng Panginoon ay i-position ka sa lugar na kung saan gagamitin ka, you have to sacrifice some things. So God may slowly remove you from spaces, from habits or relationships that keep you stuck. Masakit po, confusing, but this is the right thing to do. God is making room for your greater growth and for your greater calling. Amen po. So pag tinawag po tayo ng Lord, may mga bagay po talaga tayong isusuko. May mga bagay po talaga tayong iiwanan. Amen po. If these things are keep limiting us sa greater calling natin, ito talaga yung mga ipapasuko po sa atin ng Panginoon. Amen po. Baka yun lang din pala yung hinihintay po sa atin ng Lord na magsuko tayo ng ating buhay. Magsuko tayo ng mga pinapahalagahan natin. Magsuko tayo ng mga kasalanan natin para masunod natin yung greater calling natin. Amen po. So we have to remember that God may position us or away from what limits us. Amen po. Katulad po ni Peter. Peter had to step away from his old identity as a fisherman. Peter had to surrender all his fears, yung pride niya, yung self-confidence niya, all these things that limits him from his calling. All these sacrifices, all this surrendering just to follow God's greater calling and abide by His positioning. Amen po? So katulad po ni Peter, iiwanan din po natin yung ating boat. Iiwanan din po natin yung ating mga lambat. Iiwanan din po natin yung old identity po natin if God really wants us to position. Amen po? So, in conclusion, this season may be challenging and uncomfortable. Yung season po na to na God's positioning, but lahat po ng ito ay may purpose. God is going to put us to where He wants us to be. Sabi nga po sa Psalms 92 verse 13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Amen po. So what happens if we let God position us?
He doesn't place us just kung saan-saan lang. Hindi niya plano na ilagay ka sa kung saan-saan lang. Meron siyang plano. He will plant you. And whatever he plants, he sustains, he grows, and makes fruitful. Amen po. Hindi naman po niya hayaan na ipoposition ka lang niya tas bahala ka na dyan. No. Ipoposition ka niya at He will make sure that you will grow and you will be fruitful. You will shine in that place. So, what is our response? Your response is just simple. It's simple but it's powerful. To obey, to trust, and to surrender. We just have to answer, to respond to that calling, to that positioning. And as we say yes to that season, God will bring us to the place where we will truly stand, we will flourish, and we will be fully be used for the glory of the Lord. So I hope we are excited for that. I hope hindi po tayo natatakot sa season na yon. That season of positioning. I hope we are all ready and we are ready to commit for that season. Sana po excited po tayo dahil may kaya pang gawin. There is more waiting for us ahead. So I hope we are all ready for that season. So yun po ipanalangin po nating lahat. Amen po. So yun lang po ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa po sa atin. So ngayon po ay manalangin po tayo at bigyan niyo lamang po ako ng kaunting saglit lang habang inaayos ko po yung presentation. Pero habang inaayos ko po yung presentation po natin, pwede po kayo magkaroon ng sarili niyo pong worship. Kahit saglit lang po, let's have a worship for the Lord habang inaayos ko po yung presentation. Mawawala po muna ako sa screen, pero pwede po kayo mag-pray na at mag-worship sa Panginoon. Sige po. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. So samahan niyo po ako sa panalangin sa umaga pong ito. Hallelujah, Lord. We praise you, we honor you, we glorify your holy name. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Muli sa araw na ito na kami po ay may pagkakataon na dumulog sa inyo, na lumapit sa inyo, Panginoon. Lord, purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sambahin ang pangalan mo, O Diyos. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, dahil kasama ka namin, Panginoon, na kahit na kami magkakahiwalay, but Lord, we know, O God, that you are in the center, O God, of this open door. At Lord, kasama ka po namin as we pray. Lord, purihin ka, Panginoon, at dakilain ka, Panginoon. Lord, kami po, O Diyos, ay nangingi ng kapatawaran sa lahat po na nagawa po namin kasalanan. Lord, forgive us. Patawarin mo po kami sa lahat ng pagkukulang po namin, sa lahat po, Panginoon, ng mga nagawa po namin na naisip, nasabi, nagawa, Panginoon, na nakapagparumi sa aming mga puso. Lord, forgive us, O God, at linisin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang aming puso, saturate us, purify us, Lord God. At Lord, lahat po, Panginoon, na maaaring maging hadlang sa aming pong pananalangin ay pinapaalis po namin, Lord. We surrender these things sa inyo pong paanan, Panginoon. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito. Samahan niyo po kami. Help us, Lord God. Lord, you said in your words, Panginoon, Lord, sometimes, Panginoon, hindi po namin alam ang mga ipapanalangin po namin. But Lord, the Holy Spirit, we know, O God, that we will help us, Lord, sa amin pong ipapanalangin, Panginoon. Marami pong salamat. Lord, una po namin papanalangin ay ang aming pong bansa. Lord God, patuloy, Panginoon. Lord, bless the Philippines, Lord God, for the Philippines is for you. The Philippines is for Christ, Lord God. At alam po namin, Panginoon, na ang bansang ito ay patuloy mong pagpapalain. Patuloy mo, Panginoon,
kakatagpuin, O Diyos, ang aming pong bansa, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin ang aming pong government officials. Lord, we pray for wisdom, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo po ng karunungan ang bawat government officials po namin, Panginoon. Lord, the right heart and the right compassion in serving the people. Lord God, hallelujah. Pag kayo po ang magbigay ng karunungan, Panginoon, sa kanila as they lead the people, Panginoon. Hallelujah. As Lord, magkaroon, Panginoon, ng Lord, yung tama, Panginoon, na tamang sa kanilang service, Panginoon, sa kanilang ginagawa, Panginoon. Lord, give them wisdom, Panginoon, that comes from you. Lord, magkaroon po sila, Panginoon, ng right heart, Lord, towards you, O God. Hallelujah. Lord, bless them mightily, Panginoon. Bless them, Panginoon, and give them wisdom that comes from you, Lord. We pray, O God, for our President, for the Vice President, Panginoon, for the senators, Lord, hallelujah, down to the local government units, Lord God, sa aming pong mga barangay officials, Lord God, at lahat po, Panginoon, na namumuno sa aming pong bansa. Kayo po ang patuloy, Panginoon, na humawak po sa kanila, Panginoon. Kayo po ang mag-lead sa kanila as they lead our country, Panginoon. Lord, nawa po, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, ang kagustuhan mo, Panginoon, ang masunod sa kanilang buhay, Panginoon. Hindi po yung mga sarili po nilang mga pinaplano, yung mga sarili nilang mga agenda, Panginoon, ang masunod, kundi ang plano mo lamang, Panginoon. Lord God, hallelujah, ang masunod sa kanilang buhay, O Diyos. Bless them, Panginoon. Bless them, Lord God. At hallelujah, Lord, we also pray, Lord, that we are against corruption, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, ang corruption, Panginoon, sa bansa po namin, Panginoon, Lord. Alam po namin, Panginoon, na Lord, hindi po maganda, Panginoon, ang lahat ng nangyayari, Panginoon, when there is corruption in a country, Panginoon. Lord, we pray that you expose the corrupt, Panginoon, and you bless those, O God, who are willing and serving you, Panginoon, the right way, Panginoon. Lord, hayaan mo, O Diyos, na patuloy, Panginoon, sa Lord, sinasawata po namin, Panginoon, any form of corruption in this country. In Jesus' name, Panginoon, hallelujah, na nagiging punot dulo ng kahirapan ng aming pong bansa, ng aming pong mamamayan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming gobyerno, Panginoon. Lord, to serve you, O God, to know you, to know the God that we serve, O God. Lord, we also pray for the Christian community of this country, Lord God, ang bawat churches, Lord, ng aming pong bansa, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na patuloy mo po kaming ingatan, Lord, anoint us, Lord God, strengthen us, Lord, continually give us courage, Lord God, lalo na po, Panginoon, sa panahon na ito, O God, na mas Lord, mas marami na po, Panginoon, ang tumatalikod sa inyo. Tulungan niyo po, O Diyos, ang bawat Christian community, Panginoon, in this country, Lord God, na maghawak kamay, Panginoon, at patuloy na tatagan, Panginoon, ng loob ng bawat isa, Lord. We also pray for the pastors and leaders of this country, Panginoon. Lord, bless them mightily na patuloy silang makasunod, Panginoon, sa naisin mo, sa kalooban mo, Panginoon. Lord, we pray, Lord, that you shower your blessings, your prosperity for this country, Panginoon, as you bless Israel, Panginoon. Lord, bless our country, Lord God. Marami pong salamat, Lord. We also pray for the province of Rizal. Lord, I pray na patuloy, Panginoon, ang pagpapala mo, O Diyos, ay ibigay mo sa aming pong province, Lord God, sa lahat po ng municipality ng aming pong probinsya. Lord, kayo po ang mag-bless sa bawat mayors, Panginoon, sa bawat government officials, Lord, sa bawat miyembro, Panginoon, sa bawat community, sa bawat pamilya ng aming pong province, Lord God. Lord, you continually bless each of us, Lord God. Our municipality of Binangonan, Lord, kayo po ang mag-bless sa aming pong municipality, Lord. Our mayor, Lord, patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon, na habang siya ay naglilingkod sa mga tao, Panginoon, ay magkaroon din po siya, Panginoon, ng
pagkilala sa inyo ng paniniwala, ng pananampalataya sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming mayor, ang aming pong mga barangay officials, Panginoon, ng mga government officials po namin. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, you bless the Philippines, you bless the province, you bless the municipality, oh God. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord. We also pray for the national FCMII churches and pastors, Lord God. Hallelujah, Lord. You bless them, Panginoon, Lord. We pray, we declare and decree, O God, na you will prosper them, Panginoon. Ano man po, O Diyos, ang mga kahilingan, ano man po, O Diyos, ang mga dinudulog sa iyo, O Diyos, na aming pong mga pastor. Lord, tugunin mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming pong mga churches, Panginoon. Lord, let your will be done. Let your agenda be established in each of us, in each of the church, O God, of the national or national organization, Lord God. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na ikaw po ang masunod po namin. Lahat po ng mga ini-implement na activities ng bawat churches, Panginoon, masunod ang kalooban mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Bless us, Lord. Hindi lamang po, Panginoon, sa financial. But Lord, let there be spiritual breakthrough upon breakthrough sa lahat po, O Diyos, ng churches, ng national organization. Hallelujah. Lord, dalangin din po namin na lahat po, Panginoon, ng mga naiplanong activities for this year, Lord God, na po masunod mo, masunod, Panginoon, sa kalooban mo, Panginoon. At Lord, hallelujah, patuloy, Panginoon, na magkaroon ng magandang bunga ang lahat ng ito. Lord, we also pray for the national board, Lord God. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na patuloy. Lord, give them wisdom and knowledge that comes from you. Lord, na patuloy na masunod din po nila, Panginoon, ang naisin mo, Panginoon. Sila lamang po, O Diyos, ay nagpaplano, Lord, nagko-construct, Panginoon, ng plano para po sa national organization. But Lord, still, ikaw po, O Diyos, ang masusunod. Ikaw po, Panginoon, ang kalooban mo, O Diyos, ang masusunod para po sa amin pong mga churches. Marami pong salamat, Lord God, sa bawat isa, sa bawat mga pastor, Panginoon. Lord, we also pray for their health. Sa amin pong mga pastor, kayo po, O Diyos, magpala sa kanila, Panginoon, Lord, sa kanilang health, sa kanilang family, Lord, financially, Lord God, in all aspects of their lives, Lord God. But bless them mightily, Lord God. Maraming pong salamat. Lord, we also pray, O God, for our church, FDFCMI Lunsad pastors and leaders. Lord, we pray for our pastors, Pastor Aline and Pastor Dennis, Lord, that you continually, Lord, bless them, Lord, in all aspects of their life, their family. Lord, alam po namin, Panginoon, na they are willing, Lord, to commit. They are willing to obey you every day, O God, and they are willing, Lord, to serve you and to serve the people, Lord God, of the FDFC MI Lunsad. And Lord, nakikita mo po ang puso nila, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kaya po dalangin po namin na kayo po, O Diyos, ang magpala sa kanila, ang humawak sa kanila, Panginoon. Lord, patuloy na tulungan mo po sila sa kanilang pananampalataya. Lord, increase more their faith, increase more, O God, their hope, Lord, their faith in you, O God, at patuloy, Panginoon, sa anuman pong pinagdadaanan po ng kanilang mga buhay. Lord, kayo po ang nakakita at nakakaalam ng lahat ng ito. Lord, touch their lives, Lord God, at kayo po, O Diyos, ang tumugon sa kanilang mga dinadalangin sa inyo, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ng Lord, ng dinadaing ng kanilang mga puso, kayo po ay nakikinig sa kanila, O Diyos. Hallelujah. Lord, pagpatuloy, Panginoon, na pagpalain mo sila, Panginoon, at as they lead the people, Panginoon, ikaw po ang makita sa kanilang mga buhay, ikaw po ang makita, ikaw po ang mairepresenta ng aming pong mga pastors, Lord God. Lord, bless them mightily, Lord God. Hallelujah. Lord, we also pray for the leaders, O God, of the church, for the department heads, Lord God. Lord, you continually give us wisdom and knowledge, Lord God, as we lead our departments, as we lead all the ministry, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord, na ang magawa po namin, Panginoon, ma-implement po namin mga activities, Lord, those which are godly, Lord, activities, Panginoon, at masunod po namin ang nais mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na minsan kami man po, O Diyos, ay nangihina, kami man po ay nababurn out, but Lord, we know, Lord, that you will strengthen us, Lord, you will refresh us, you will replenish our strength, Lord God, at patuloy, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang makakapitan ng bawat isang leader na itinayo mo, Panginoon, sa aming pong bahay-sambahan.
Marami pong salamat, Lord, sa buhay nila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nagpapagamit po sa inyo, Panginoon, and serving the people. Lord, marami pong salamat, Lord God. We also pray for the church members, oh God. Lord, I pray, Lord, hallelujah, na patuloy, Panginoon, na kayo po ang humawak sa bawat isa, Lord. Every prayer, Lord God, ay pakinggan mo, Panginoon, sa bawat miyembro po ng aming church, bawat family, Panginoon, ng aming pong church, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ikaw po, O Diyos, ang kumapit, ang humawak sa bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang pananaligan, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na panaligan ng bawat isa, Panginoon, sa aming pong church. Lord, marami pong salamat sa buhay ng congregation, sa bawat buhay ng pamilya, Panginoon. Nawa po, Lord, increase all of our faith, Lord God. Increase our relationship with you, Panginoon. Na magkaroon kami, Panginoon, ng spiritual growth, ng spiritual maturity. Ang bawat church members, Panginoon, Lord, let there be spiritual maturity sa bawat isa, Panginoon. Hindi lang kami maging excellent sa kung nasaan man kami sa pag-aaral namin, sa amin pong mga trabaho, sa amin pong mga pamilya. But Lord, more, be excellent, Lord God, sa amin pong ministry, sa ministry, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin, sa bawat church member, Lord God. Let there be deliverance upon deliverance. Lord, let there be miracles, restorations, Lord God. Lord, hallelujah. Hayaan mo, O Diyos, na ang bawat miyembro, Panginoon, wala pong maiwan sa amin. Lord, wala po, Panginoon, na naiiwan sa amin in terms, Lord God, of faith, in terms of relationship with you. Lahat kami, Panginoon, sama-sama kami, sabay-sabay kami, Panginoon, na Lord, maglilingkod po sa inyo, nalalalim pa, Panginoon, sa pagkilala sa inyo, sa pagkakaroon ng relationship sa inyo, Panginoon. Wala pong maiiwan ni isa man sa amin, Panginoon. Lahat po kami, Lord, will increase in our faith, in our relationship with you, O God. Lord, this is the season, Lord God, of positioning. This is the season, Lord God, that you will use each of us for your own glory, that you will use us, Lord God, for your glory, O God, hallelujah, for the ministry. At Lord, alam po namin, Panginoon, ang bawat isa po sa amin ay gagamitin mo, Panginoon. Lord, we also pray, Lord God, lahat po, O Diyos, ng mga kapatid po namin na nangangailangan po, Panginoon, ng kagalingan. Lord, Lord, let your healing be upon us. Lord, let your healing touch be upon each, Lord God, of the members na nangangailangan po ng kagalingan, na naratay po, Panginoon, sa karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Kayo po ang magpagaling sa bawat isa, sa bawat isang miyembro namin, Panginoon. Lord God, we also pray for protection. Protect each of the families of our church, Panginoon. Let your protection, let your guidance, let your strength, Lord, be granted upon each of us, Lord God. Hallelujah, Lord. Let your wisdom and knowledge be granted to each of us, Lord God. Marami pong salamat, Lord. We also pray, Lord God, sa lahat po ng ministry ng aming pong church, Lord God, Lord, continually increase, Lord God, at patuloy, Panginoon, na Lord, magkaroon po, Panginoon, ng fruit ang lahat po, Panginoon, ng ginagawa po namin sa ministry po namin, sa bawat family ng church, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. We know na kayo po ang patuloy na masusunod, Panginoon. Kayo po ang patuloy na hawak at kakapit, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat dahil, Lord, alam po namin na mas dadami pa kami magiging prayer warriors, mas marami pa kami magiging evangelists, marami sa amin, Panginoon, ang pipiliin ka, Panginoon, at Lord, marami po sa amin, Panginoon, ang magiging worshipers, Lord God. Lord, we know, oh God, that this is our season, Lord God, na kami po, Panginoon, ay kikilos, Panginoon, at Lord, kikilos na, Panginoon. Lord, we will not stay in one place, but Lord, we will be positioned in front, Lord God, in the front line of the battle. Lord, marami pong salamat, Lord God. Salamat po, O Diyos. Patuloy mo po, Panginoon, tatagpuin ang bawat isa po sa amin at sa mga darating pa pong mga oras, Panginoon, mga panahon, mga araw, Panginoon, kayo po, O Diyos, ang patuloy na kumapit sa amin, Panginoon, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa na nakinig, Panginoon, na nanood sa live stream na ito, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang magpala sa kanila. Kayo po ang magbalik sa kanila, Panginoon, ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Hallelujah, na nanggagaling po sa inyo. Lord, bless us, Lord, mightily. At Lord, marami pong salamat sa mga oras po na dadaan pa sa araw na ito. Kayo po ang sumama po sa amin. Alam po namin na kami po, O Diyos, ay magtatagumpay
dahil inuna ka po namin sa araw na ito. Lord, maraming pong salamat sa iyo po namin binibigay ang papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming pong salamat mga kapatid. And bago po tayo mag-end, gusto ko lang pong i-share, meron po tayong YouTube channel. So pwede niyo pong i-search Door of Faith Lonsad. So kung gusto niyo pong mapanood ang mga episodes talaga. Mga episodes natin sa The Open Door, meron po tayong uploaded videos sa YouTube. So soon may mga i-upload po tayo sa YouTube natin. So sana po mag-subscribe po tayo sa ating pong YouTube channel. So I hope we are all blessed this morning. So na-bless po ba tayo? Kung kayo po ay na-bless, pwede po kayong mag-type ng amen at mag-type ng good morning at pwede na po tayo mag-breakfast. So good morning po and God bless us all. Thank you po.